Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli si Pastor Reden ng King's Revival Miracle Life Church. At muli po ay magpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos na kung saan ay kinakailangan pong gawin ng inyong lingkod dahil halos hindi ho tayo nagkakatagpo-tagpo at wala po tayong pananambahan tuwing linggo dahil naka-lockdown po ang bawat isa. At muli po, tayo po'y manalangin muna bago ako mag-umpisang mag-ngaral para sa inyo. Panginoong dakila sa lahat, muli po, salamat sa pagkakataong ito na muli po ang iyong lingkod ay magpapahayag ng salita ng Diyos sa bawat isa na makakapanood nito at dalayan ko po na gabayan niyo po kami ingatan sa lahat ng pagkakataon, lalo na po sa panahon ngayon, Panginoon, na kung saan kami pong lahat ng mga mananampalataya ay nasa kanilang tahanan na ang tanging magagawa lang po namin ay sa pamagitan ng ganitong mga gadget, mga video stream, Father God, na kung saan ay makakarinig sila ng ibang salita. Patnubayan niyo po lingkod sa pangangaral ng kanyang salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po aking dalangin. Amen. When God said, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not." God has a purpose in us. We are to listen. Basahin natin po ang Biblia, makinig po lagi tayo sa salita ng Diyos, dahil mayroon pong pangako ang Panginoon. Ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na mahamagin, ay siyang lagi pong nakatunghay sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay tayo po ay nasa kalagayang lockdown. Meron po tayong tinatawag na enhanced quarantine lockdown. So, ano pong maging implikasyon nito? Ano po ang maging kahantungan nito sa buhay ng bawat isa, lalo na po sa ating mga mananampalataya? At naniniwala po ako, marami pong mga pwede pong mangyari at meron din pong kadahilanan ito na positibo para po sa atin dahil ang nais ng ating gobyerno po ay mapabigilan lahat at huminto na po ang crisis ng COVID na ito. Ang lockdown ay ibig sabihin po nun tayo po ay manatili sa ating sariling tahanan. Mag-stay lang po tayo. Ano pong implikasyon? Ano po ang pwedeng mangyari? Ano po ang nagiging resulta nito? Alam niyo, marami pong taong natatakot, marami pong taong nagpapanik, marami din pong may nagagalit. Lalo na nga po, na kung nanonood kayo at nakikinig ng balita, ay talagang sinabi ng ating presidente, talagang pangit mang sabihin yung mga makukulit at mga tao na pasaway ay talaga pong may kahantungan sila. Ibig sabihin po ng lockdown is we are to lock the door ng ating mga kwarto, ng ating tahanan, so that no one will disturb us, no one will harm us. Sabi nga ng mga guro, sara niyo yung pinto, baka may pumasok na masamang tao. Sara niyo yung pinto, baka may pumasok na ibang tao. And wala pong makakabigay sa atin ng ikasasakit ng ating buhay. And we are to lock down our door so that no one will disturb us, to kneel down on our knees. Lock down our knees and let tayo po ay makipag-usap sa ating Panginoon. Let's talk to God. Let's pray. We fear dahil po o kung ano yung nangyayari ay hindi naman natin pinlano, wala sa isip natin. We fear dahil alam natin may mangyayaring hindi maganda. And we panic dahil we love ourselves. Dahil alam natin anong mangyayari sa akin, anong mangyayari sa pamilya ko, anong mangyayari sa ganitong sitwasyon. Kung meron pa bang kinabukasan, at meron pa ba tayong magigis ng umaga? And we got anger dahil control tayo ng krisis na ito. Ito yung
isang bagay na ayaw nating mangyari sa atin, na hindi tayo makagalaw ng may kalayaan. Kaya marami din pong mga taong sumasaway dahil at nagagalit dahil gusto nila may kalayaan sila na makapamuhay, na kung saan ang hinihiling lang naman po ng ating gobyerno ay ilang panahon lang na pagtiisan na tayo manatili sa loob ng ating tahanan. But we as Christian, we are to obey kung ano yung sinasabi po ng ating gobyerno at ng mga nakakaalam tungkol sa krisis na ito. Ito po ay akin nang ina-expect kapag ang sino man sa atin ay katulad ko nakaranas ng mga difficulties, mga problema, mga krisis na ito, katulad ng health problem na dulot ng COVID-19. Pero ngayon po ay napakaiba ho. Not just me alone na nasa sitwasyon na na-held na in this health crisis. Dahil ito po ay worldwide o pandemic na po. As the crisis rises rapidly, and so the news and messages mula do sa mga lehitimong media to every nation, maraming tao po from all walks of life heard and learned what is happening at nag-create ito ng panic and anxiety. And it is different dahil religious people connected it in the Bible. It seems their mind was open. They were open. At ang katotohanan ng salita ng Diyos ay totoo. And it is true. And is connected in the crisis. Ang iba naman, like me, are sure enough that we are now living in the last day. Alam ko po yan dahil sa tagal ko pong nangangaral. And I am waiting for this to happen, na malapit na pong dumating ang ating Panginoong Jesus. 40 years ago, I heard the preaching about the second coming. Tagal na po yun. And I learned also the song nung may pamagat na Isang Kisap Mata. It is about the rapture. Yun po ang mensahe ng awit, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. But what happened? Maraming tao remain the same. Hindi naman po nagbago. Ganun pa rin ugali nila Sabi nila matagal pa. Yung mga tao sa church, lalo mga church people, they come and gone sa kanilang mga simbahan. Susulpot at mawawala. Iilan po yung nag-dedicate ng kanilang buhay sa mga kanilang iglesia, sa kanilang ministry. Ang iba naman po ay mga nangawala na at nangamatay naman po. And some stop and choose the secular world. And of course, umaattend din naman po sila ng simbahan to be blessed, to be prayed by the pastor. At hindi ko po ito gaanong naunawaan. Dahil ang dami na pong beses narinig nila na malapit nang dumating ang ating Panginoon Diyos. Ito po ay isang mga senyanis lang po na mula sa Biblia na magkakaroon ng mga ganitong salot na wala pong makakapigil. Na hanggang ngayon po, naway pag-pray po natin na yung pong mga may kaalaman, yung mga dalubhasa patungkol sa ganito na humahanap ng lunas, ay matagpuan po agad nila. Dahil napakahirap po ng ma-hospital ngayon o mamatayan dahil walang sasama sa iyo. Nakapanood po ako ng isang sa FB na yung isang frontliner natin nagpapaalam sa anak na hindi niya maakap. Naiyak po ako doon ng palihim. Ganun po kahirap. And I can't understand. Now, as the COVID crisis make havoc, yung mga tao, they realize that God and His Word is true. Ang dami pong naglabasang mensahe. Pati nga po, sa ganitong kaparaanan, nagsulputan yung mga tao, nakakilala ko, na mananampalataya, ay talagang gumawa na rin po sila ng live stream sa FB.
na hindi naman nila ginagawa, pero ito ang kaparaanan siguro para makapagpahayag din sila ng kanilang saloobin tungkol po sa nangyayari sa atin ngayon. But the question is, pagkatapos ba nito, magpapatuloy ba sila na mangaral sa lahat ng kaparaanan? Let us be honest, brother and sister. Bago ang pangyayaring ito, we have a very nice program in our church. Even me, ang laki ng aking Visions Church na talagang madaming madalang kaluluwa. But sad to say, medyo nahinto dahil sa crisis na ito. But I believe when it is finished, hindi pa naman po tapos ang ating Panginoong Hesus. Marami pa tayong madadalang kaluluwa sa ating iglesia. We have a nice program in our church. Ang iba, mayroon po mga conferences, mga seminars, meron tayong tinatawag din before na EGN and G12, at meron ding magaganda na worship services, mga concert, meron silang magagandang instrument and facilities, and big church. And talagang mga iglesia, talagang naglalakihan, nagagandahan ng kulay at fully air-conditioned, with talented musicians playing the beautiful songs. I love to hear that. I love that. At meron ding tinatawag na kuminsan ay ang nagiging programa sa every Sunday o mga gawain na ginagawa parang sensational. At ang mga tao, love na love nila ang ganitong mga gawain dahil nga they feel, and of course they were very proud of the attendance, ang daming tao. And we will be ma-amazed at ang mga tao magsasabing, we are so blessed by this kind of program. Kasi marami nga pong ito. Paano kung kokonti? Pero yan po yung ating kaisipan for doing our own program, bagamat ito spiritual, pero ang tanong ay, ito ba'y kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos na sinasabi ng ating Biblia, lagi nating ihain, ipagkaloob ang ating buhay na bilang buhay na handog sa Kanya. And of course, ang mga bagay na ito po ay medyo nahinto ngayon. But are we really true in our vocation with our Lord? Magpapatuloy ba ang mga bagay nito pagkatapos ng crisis na ito? Are we so sure that all we are doing is for the Lord? Ginagawa natin, o baka sa tao lang, kaya nga nangyari ito para magkaroon tayong pagbulay-bulay, magkulong tayo sa ating mga kwarto, sa ating mga altar at manalangin, at tayo lumuhod sa ating Panginoon. That is the meaning of lockdown. Baka yun po ibig sabihin nun, na tayo po ay magpatuloy na manalangin naman para sa Kanya. Ang dami natin kasi programa sa buhay, kuminsan ay mas kukunti po yung para sa ating Panginoon. Remember, our audience, ating ka-fellowship ay ating Panginoon Diyos na may likha sa atin. Ginagawa ba natin po ito ng buong puso? Ganon din naman po yung maliit na iglesia eh. Thou small and little in number. Ang puso nyo ba? Ang inyong bang programa? Kahit maliit po iglesia ay tinataas ang ating Panginoon. At ito ba ay kalooban ng ating Panginoon? Are we aware of that one day ang ating Panginoong Hesus ay darating? And are we ready to and prepared? Kuminsan nakakalimutan na sa tagal ng panahon at maraming beses tayong nagkikita-kita, nagsasama-sama. Ang aming nagpapangaral kuminsan patawarin ako ng Panginoon dahil ang pangaral ay kuminsan ay para lang sa ikabubuti ng puso at ikalulugod ng inyong kaluluwa. But sad to say, sometimes the message of the coming of Jesus ay kuminsan na isa sa tabi.
because we are so very much concerned doon sa ating mga pangangailangan. This is now the time na tayo po ay manatili sa ating kinalalagyan at manalangin sa Panginoon. Today is the time to surrender our life sa ating Panginoon Diyos. Come back again, repent. If there is global emergency, there is also a spiritual emergency. Kneel down and pray. We almost forgot God dahil we are so busy doing spiritual things that hinder God's agenda in our lives. And that is you and God alone. Yung relasyon natin sa ating Panginoon, and that is God is longing for. Your love for Him na naagaw na po ng sarili nating agenda na akala natin ay kapuri-puri sa ating Panginoon Diyos. Sometimes, totoo naman pong mas napagod tayo sa ating pinagagawa sa ating iglesia. Pero God is looking for a person na siyang sa kabila ng panghihina ng katawan physically, siya nagpapatuloy na humahanap sa presensya ng ating Panginoon. And why we fear? When the government said lockdown, the Bible said also lockdown. Isaiah 26:20. The Bible tells us not to fear which kill the body. Tandaan po natin. But not able to kill the soul. But fear Him which is able to destroy both body and soul in hell. Matthew 10:28. Doon tayo matakot. Doon sa makapapatay ng kaluluwa at ating katawan. And why panic? Kung alam naman natin na sinasabi sa Philippians 4:19 na God is able to supply all your needs. You know, dito natin pairalin yung ating pananalig sa ating Panginoon. Na tayo, yung manampalataya, sa kabila ng pagsubok sa buhay, sa kabila ng bagyong dumarating at unos, tayo yung taong kalmado sa harapan ng Panginoon. Because we know, alam natin yung ating pinaglilingkuran Diyos. Jesus loves us so much. And why we got anger? The Bible said, for this is good and acceptable in the sight of God and our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kaya nga, tayo ay dapat manatili sa ating kinalalagyan. Dahil gusto ng Diyos, pag magbulay-bulay tayo, pag-isipan natin yung ating pinagagawa ng mga nakaraang panahon na kung saan walang puwang ang Diyos sa atin. Kung minsan mas mahalaga pa sa atin yung ating pang-pisikal na ikabubuti. Kung minsan mas mahalaga pa yung mga sosyalidad na inaatinan mo. Kung minsan mas mahalaga pa yung material na bagay kaysa sa iglesia. Kung minsan mas mahalaga pa ang pagdala mo sa hindi maka-Diyos at hindi para sa Diyos. Kung minsan pinagpapaliban mo pa ang pagdalo sa simbahan. Kung minsan pinagpapaliban mo pa ang pagtulong sa iyong kapwa. Kung minsan pinagpapaliban mo pa yung pananalangin. Mas may panahon ka sa mga sekular na gawain. Patawarin ako ng Panginoon, kapatid. But this is what God wants us you to do. Lock down yourself and kneel down and pray. Lumapit ka sa ating Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon, hindi lang tayo umaattend lagi sa church. And I know there are so many will go to hell who go to church. Who go to church and go to hell. Dahil kuminsan nagiging parang walang pinag-iba ang ating pagdalo sa ating sama-samang panambahan. Remember, we are the church. Tayo po yung ikakasal sa ating Panginoong Jesus. Tayo po yung hinihintay ng ating Panginoon na ihanda natin ang ating sarili. Why lockdown? Una po ito. First, meron dapat tayong devotion. We are to pray.
Si Pablo, in-exhort niya that we are to pray. This is our business to God. In 1 Timothy 2:1, sabi nung, dumain ka, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga bagay. Ito ang pagkakataon na pagbulay-bulayan natin ang ating buhay na kung saan ay nakaligtaan natin ang buhay Kristiyano ay di lang puro. Hallelujah! At dumalo lagi sa mga simbahan na dahil ang simbahan ay tayo po na siyang kinalulugdaan ng ating Panginoon Diyos, na siyang focus ng kanyang pagmamahal. And God knows that we cannot handle everything at tayo ay mayroon pong takot. We fear of death. We fear kung anong kakainin natin. We fear of our future that anytime may pwedeng dumating sa ating buhay na pwede tayong babagsak, pwede tayong magkasakit, pwede tayong mapahamak. But in Zechariah chapter 13 verse 9, sabi doon, and God says, I will refine you as silver as refined, and will try them as gold is tried. And they shall call on my name, and I will hear them. And I will say, it is my people. And they shall say, the Lord is my God. Zechariah chapter 13 verse 9. Praise God. Yung mga nararanasan po natin, karanasan, sinusubok tayo Panginoon, nire-refine lang pong ating buhay. Tinitingnan kung kaano ka kalalim, kung kaano ka katatag, kung kaano ka ka-devote sa Panginoon Diyos, kung kaano mo binibigay ang buhay talaga sa Panginoon. Whether you like it or not, Jesus wants your devotion sa Kanya. Gusto ng Panginoon, kahit nga sa secular world ka, yung devotion mo sa Kanya, huwag mawala. Another thing is your decision. Lockdown is decision. Turn to our God. And thus says the Lord of hosts, turn ye unto me, said the Lord of hosts, and I will turn unto you. Zechariah chapter 1 verse 3. Magbalik loob po tayo, mga minamahal. Though we almost forgot God, He still loves us so much because He is the merciful God. Just turn to Him. Make a decision right now. Magbalik loob ka sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, and He will not turn away His face from you if you return to Him, for our God is a gracious and merciful God. Sabi po 2 Chronicle chapter 30 verse 9. Mabuting Panginoon Diyos, maawaing Diyos. At sabi pa sa Jeremiah 33, if you call, He will answer thee. Purihin ang Panginoon. And lastly, dedication. Lockdown is dedication. We are to down on our knee. We are to watch and be ready and keep doing for the Lord. And that is dedication. Kung conviction mo ay maraming kaluluwang mapalapit, so magdala tayo ng kaluluwa, lumapit tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa Kanya, magmatsyag tayo, and let us be ready. Purihin ang ating Panginoon. For we do not know what hour of the Lord will come. In Matthew chapter 24, hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon Jesus. Hindi natin alam kung kailan din matatapos ang crisis na ito sa ating buhay. Mga kapatid, instead of counting on how many got infected at ilan ang mga namatay, kung kailan tayo lalabas, let us make this an opportunity to come to Jesus in our secret altar, secret place, yung ating personal altar sa ating Panginoon Diyos. Dahil mga kapatid, we have a merciful God who never let us perish. God loves us so much. Though we are faithless, He remained faithful in us. Mga kapatid, mahal po kayo ng ating Panginoon Diyos. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, Jesus loves you so much. Maaring marami tayong pagkukulang mga nakaraang panahon. Kasama rin ako, mayroon din ako pagkukulang. But the God ng Biblia, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng ating mga ninunong namumuhay noon, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, the God of Moses, the God of David, ang siyang
tutulong sa atin. At hindi siya nagbago kailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrew 13:8. Kahit na nga po tayo nagkulang sa Kanya, minsan wala tayo talagang panahon para sa Kanya, God still loves you so much. Remember, Jeremiah 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Puri ng Panginoon. After this, naniniwala ako, may magandang plano ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa inyo. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay manatili sa ganyang kalagayan na laging nagsusumamo. This is now the time not to plead. This is the time na tayo ay magkaroon ng pagbabagong buhay. This is the time to cry for ourselves. Kaya manatili po tayo sa ating tahanan kasama ating Panginoon Diyos. I know matatapos din po ito at muli po tayo magsama-samang muli sa panambahang sama-sama ng bawat mananampalataya. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat dahil sa kabutihan mo, Panginoon. Alam ko po, ito'y kaparaanan mo rin upang ang bawat isa ay magbulay-bulay sa kanilang kalagayan at matanto nila na marami po kaming pagkukulang at maraming pagkukulang ang bawat isa. Mailapit nawa po ito namin sa iyo. Madalangin din po ako, Panginoon, ang bawat isa ng pamilya ng KRC Miracle Life. Ingatan niyo po sila at kayo po tumugon ng kanilang Panginoon. Patunayan niyo po, Panginoon, wala po imposible sa iyo. At patunayan niyo rin po na ikaw ang higit na kailangan ng bawat isa. We pray also, Father God, yung mga frontliners namin. Ingatan niyo po mga tao ito. May kanila silang pamilya and they love to be with their family na dati lagi nang nagawa, ngayon po yung madalang po at hindi naman po basta-basta sila pwedeng lumapit sa kanilang mga mahal sa buhay. But I pray, Father God, for the covering of your blood para sa kanila. Pangunahan niyo po mga frontliners na ito. Ang aming mga napumuno, Panginoon Diyos, sa aming gobyerno. Ingatan niyo po. At ganyan din mga siyentipiko, Panginoon, na tumutuklas hanggang ngayon, Panginoon, ng mabisang gamot laban sa COVID na ito. Pangunahan niyo po sila, Panginoon, bigyan ng karunungan galing sa iyo. At lalo na po tigit, Panginoon Diyos, ang mga taong ito ay natutong tumawag sa iyo. Dalahin ko po ang kapangyarihan ay kanilang maranasan so that they will be able, Father God, hallelujah, na matuklasan ang gamot sa crisis na ito, ang COVID na ito. Sa pangalan ni Jesus, we pray also, Father God, na ang iyong paggabay at pag-iingat sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming iglesia na kinabibilangan ng King's Revival, Miracle Life. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po manguna sa bawat pamilyang narito, Panginoon. Paunahan niyo po sila hanggang sa matapos, Panginoon, at maging sa pagtatapos ng crisis na ito. Dalangin ko po, Panginoon, sila po ay maging malakas na maglilingkod sa iyo. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, at sa iyo lang po ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.